Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa mga masugid ninyong taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Itago niyo po ako sa pangalang Carol ng San Narciso, Zambales. Ako po ay 24 anyos at nagtatrabaho bilang Human Resources Supervisor sa isang BPO o call center company. Wala pong direktang kinalaman sa akin ang idudulog kong problema, Dr. Love. Naaawa lamang po ako sa ate ko na super kayod para sa kanyang pamilya. Dating seaman ang asawa ni ate at masasabi kong responsableng tatay at asawa noon. Sinabi kong noon dahil mula nang nag-pandemic, hindi na muling sumampa sa barko ang bayaw ko. Sa maikling salita, halos 4 na taon na siyang tambay o walang trabaho. Lagi na lamang niyang sinasabing naghihintay na lamang siya ng tawag ng kumpanya sa barko, pero inabot na nga po siya ng ilang taon. Naawa po ako, Dr. Love, sa ate ko kasi siya na lamang po ang kumakayod para sa kanilang lahat. Siya na ang nagbabayad ng panghulog sa bahay, kuryente, tubig, wifi, pagkain, at tuition ng aking mga pamangkin. Kung minsan, umuutang po sa akin ang ate ko at kung minsan, kusa ako nagbibigay sa mga pamangkin ko kasi naaawa po ako sa mga bata. Madalas na rin lang pag-awayang mag-asawa ang pagiging unemployed ng bayaw ko, pero wala pa rin nangyayari. Paano kaya ito, Dr. Love? Kailangan bang ako na ang makiusap sa bayaw ko o baka isipin nilang nanghihimasok po ako? Naawa na rin po kasi ako sa ate ko at mga pamangkin ko, Dr. Love. Sana marinig ito ng aking bayaw para maliwanagan na rin siya ng kumilos at kumayod para sa pamilya. Marami pong salamat, Dr. Love. God bless po at sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa inyong programa. Umaasa na inyong mapapayuhan, Carol ng San Narciso, Zambales. Maraming salamat sa iyo, Carol. Napakahirap ng sitwasyon mo sapagkat hindi sa iyo ang problema pero nakikita mo ang hirap ng iyong kapatid. I can speak for myself and I think this could apply sa ibang mga tao rin na nawala ng trabaho. Dahil there was a time in my life, especially during martial law in 1972, wala pong matinong radio announcer nung araw. Ang tawag sa amin noon, hindi anchor. Tawag sa amin radio announcer. Isa po ako sa mga announcer sa radyo nung araw na nawala ng hanapbuhay dahilan sa pagsasara ng himpilan ng radyo because it was martial law. Diba? So, lalo na kung ang himpilan ng radyo ay may mga programa na bumabatikos sa pamahalaan. During martial law, yan po ang mga isinaradong himpilan. Kasama sa mga himpilang naisarado nung panahon na yon ang RBS, Republic Broadcasting System, na ngayon ay GMA. Dati po ako nagtrabaho dyan, matagal ako nagtrabaho dyan sa RBS. Panahon pa ni Uncle Bob. Panahon pa ng mga Popeye the Sailor Man. You know, sina Olive. You know? Nawalan kami ng trabaho. At ang problema, si Brother June, hindi po kasi nakaranas ng ibang trabaho. From the moment na nakapagtrabaho ko, unang trabaho ko, radyo na. Nag-newscaster ako nung araw sa himpilan ng radyo ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. And I hopped from one station to the other. Panay radyo po. So wala akong alam na ibang trabaho. Nang magsarado noon ng mga himpilan ng radyo, may pamilya na po ako. See? Dito
naibenta ko yung isang set ng encyclopedia na napakamahal na naipundar ko. Wala pang computer noon eh. Encyclopedia pa. Kung gusto mag-research, naibenta ko yun. Hanggang sa wala na akong mapasukan dahil wala pa nag-o-open na mga linya, mga estasyon ng radyo. So nagtagal hanggang sa tinamad na akong maghanap ng trabaho. At palagay ko po, yan nagiging pattern kapag ikaw ay nawala ng trabaho. Tatamarin ka na. Lalo na kung meron kang kasama sa buhay, asawa mo na magiging maaasahan mo dahil siya ang gumagawa ng paraan para mabayaran yung mga pagkakautang, mabayaran yung mga responsibilidad. See? Ang nangyayari po, ang lalaki na dapat ay nagiging provider ng kanilang pamilya ay nagiging complacent. Nasa tumba-tumba na lamang, paugoy-ugoy na lamang sa tumba-tumba at nasasanay na siya na yung asawa niyang babae ang naghahanap buhay at siyang gumagastos lahat ng kanyang kinikita na kulang pa. Now, ang katwiran po na naghihintay ako ng tawag ng kumpanya ng barko para makasampa ako sa barko. Kung walang tawag, pwede mo bang sabihin sa mga anak mo na hindi pa tumatawag ang kumpanya ng barko kaya wag muna kayong kumain kasi wala tayong pambili ng pagkain natin. Hindi po pwede yun. Minsan kumakapalang muka ng isang padre de familia, nagiging complacent. Kasi nga, yung kanyang asawa ang nagsusumikap na mapuna ng mga pagkukulang ng isang ama. Hindi ko naman alam kung paano nakakakain ng almusal, tanghalian at hapunan ng isang padre de familia na kukuya-kuyakoy na lamang sa maghapon sa bahay nila at naghihintay ng tawag ng barko. Alam niyo, nung ako'y nasa Amerika, nawalan po ako ng trabaho. Ako'y, anong tawag doon? Na lay off. I was working as a salesman ng isang computer manufacturing company. Ay hindi naman po pwedeng araw-araw bibili sa'yo ng computer yung mga shops dyan sa Glendale. So talagang bumaksak yung ekonomiya sa California at isa ko sa natanggal. So, doon sa Amerika, meron po kaming unemployment insurance. Binabawas po yan sa sweldo namin. So, nang ako'y matanggal that same day, pagkagaling ko sa simbahan, ako'y nag-uumiyak doon sa simbahan kasi paano ko mapapadala ng suporta ng pagkain ng pera yung aking mga anak at pamilya dito? Wala akong hanap buhay na. So, I went to the Department of Labor sa California at sinabi kong ako'y natanggal sa trabaho. So pinag-fill out ako ng form at from then on, tumanggap ako ng 3/4 of my monthly salary. 3/4 of my monthly salary ang ibinabayad po sa akin ng gobyerno because nagbayad ako ng unemployment insurance. Now, tatanggapin mo yon habang hindi ka nakakakita ng trabaho. At kailangan pakita mo sa gobyerno na naghahanap ka talaga ng trabaho. At yung mga panahon na yun, talagang bagsak na bagsak po ako. Ako ang naiwan sa bahay. Yung aking girlfriend, siya ang naghahanap buhay. Aba, uuwi siya ng bahay. Malinis ang bahay, nakapaglaba ako, nakapagplantsa ako, maganda ang garden namin, malinis. You know, meron siyang mainit na pagkain na kakainin o naging house band ako. Yun. Kasi, yun na lamang ang magagawa ko para, pasalamat naman dun sa kapartner ko. And, hindi po naputol sa ganun eh. Hindi ka maniwala, Jake, naghanap ako ng mga kapwa ko Pilipino doon sa aming neighborhood. Humihingi ako ng dyaryo, mga bote ng soda, mga lata ng soda, iniipon ko yan, ibinebenta ko sa grocery. Meron doong bumibili ng ganyan.
At yun ang ginagamit ko nung araw. Magkano lang. Pero kasi may bisyo pa ako noon. Sisigarilyo pa ako noon eh. Yun ang ginagamit kong pang bisyo. Pero hindi po pwede kasi dumating din sa pagkakataon na parang ayoko na magtrabaho dahil complacent na eh. Umaasa ka na lamang at hindi po pwede yan sa isang may hanap buhay. So ano ang dapat gawin, Carol? May pakialam ka. Kung hindi ka nakatutulong, wala kang pakialam. Di ba? Pero nauutangan ka ng kapatid mo. Ibig sabihin, nakatutulong ka sa kanila. At meron kang moral responsibility na paalalahanan ang iyong bayaw. Alam mo naman na responsable siya. So pwede mo siyang kausapin at pwede mong sabihin sa kanya na alam kong responsable ka. It's just that baka nasanay ka na lamang doon sa mga pagkakataon na ang asawa mo na ang nagpapakahirap. Mahirap tumanda. Paalala mo sa kanya, mahirap ang tumanda ng walang hanap buhay. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin maikakaila. Meron ditong age discrimination. Pag umabot ka na sa ganong edad, wala nang kukuha sa'yo. Sa Amerika, yung mga ganitong oras, night shift, pumunta ka sa Walmart, pumunta ka dun sa mga groceries nila, ang mga humahawak ng cashier, mga senior citizen. Makita mo yung mga batang may kapansanan, developmentally disabled na mga bata, naghahanap buhay. Yung mga senior citizen, sila ang nagbabantay doon sa mga crosswalk sa harap ng mga eskwelahan para matulungan ang mga bata na tumatawid para maging safe. Dito sa ating bansa, pag matanda ka na, itsapuera ka na. See, hindi ho po pwedeng, lalo kung meron tayong mga anak, meron kang asawa, meron kang anak, meron kayong responsibilidad. Dapat lang. At kung ako ikaw, Carol, kakausapin ko ng masinsinan yung iyong bayaw. At, purihin mo siya dahil in the past ay naging responsable naman siya. It's just that baka nagiging complacent na siya. Baka nagiging nakakasanayan na niya na umasa na lamang dun sa iyong kapatid. Baka gusto niyang makita ang paghihirap ng kapatid mo na maaari niyang matulungan kung hahanap siya ng ibang trabaho. Kung walang makuhang trabaho bilang seaman, pwede siyang maghanap ng ibang trabaho na pagkakakitaan niya. At kung sakali man at meron siyang naiipon na konti, ayaw niya magtrabaho, then magtayo siya ng sariling negosyo. Ang mahalaga dito ay makita niya ang kanyang responsibilidad bilang isang ama ng tahanan, bilang isang padre de familia, na siya ang kinakailangang mag-provide sa kanyang pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.